sa mga boss natin. 7 o'clock na po ng umaga. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. At syempre, sama-sama pa rin natin pag-usapan ng mga hot issues na tiyak na kapupulutan natin ng aral at ng kaligayahan. Mga malagang usapin na may kinalaman sa atin bilang mga boss ng bayan. Pero syempre, bago ang lahat, sabay-sabay muna namin kayo babatiin ng... Good morning, boss! Good morning, Aljo, Carla, Jules. Madyong buntag. Happy Friday. Maray na aga. Last Happy day na ng Friday. trabaho. Weekend na naman ang bilis talaga, di ba? O ilan, sa Monday, katapusan na ng buwan ng Pebrero. 29. Uy, walang traffic ha, nakakatuwa. Ngayon? Baka Walang kasi traffic ka sa Pasig. feeling Hindi ko... naman kasi maaga. Pero kahapon, Wala buwan din talaga. ng traffic, bandang gabi na. Of course. Pero yung tanghali... May traffic sa Miedso. O, kasi may mga rallies doon. Hindi pa rin yan maiwasan. Alright, syempre, ngayon pong Biyernes. Oh, importanteng pag-usapan natin ang mga napapanong issues. Kaya naman, simulan na natin ang ating... Teka moment! Alright, kahapon po ay ginunita natin ang 30th anniversary of EDSA People Power Revolution kung saan sinariwa natin, tumatakbo sa maraming puso at isipan ng bawat Pilipino ang kapayapaan, kalayaan na natatamasa natin ngayon. Si President Benigno S. Aquino III led the start of the 30th anniversary celebration at the People Power Monument in Quezon City. The activity started with arrival of honors at 7:36 a.m. followed by the singing of the national anthem. Si Ed Sarino naman po led the recitation of the Pledge of Allegiance to the Philippine flag. Si President Aquino po was accompanied by former President Fidel V. Ramos, a key player in the 1986 Bloodless People Power Revolution. Si President Fidel V. Ramos, isa siya dun sa mga kasama dun sa salubungan. So, nagkaroon ng reenactment po kahapon. Meron tayong salubungan program. At ito po nga celebration ng 30th anniversary of the revolution that, of course, ito po yung nakita natin, yung naging buhay ng mga Pilipino noon, kung paano nila kinamit ang demokrasya sa pamamagitan ng isang bloodless revolution. Alam mo, nakakatuwa kasi kahapon ang dating Pangulong Fidel V. Ramos, ito ay tinatawag na EDSA Jump at sinamahan pa siya ni President Noynoy Aquino. At after nga dyan sa may People Power Monument ay dumiretso ang ating Pangulo sa Camp Aguinaldo para puntahan yung Experiential Museum. Jules, ikaw mismo andoon ka. Kamusta? Maganda ba? Kami, hindi pa kasi kami Alam mo, nakakadalo. gusto namin nila, Carla. Yes, kaya today. yung limited. Ganda, alam niyo yung grandstand ng Camp Aguinaldo? Yes. Yung haba, mas Yung mahaba buo. pa doon. Yung buo. Wow. Oh, yung buo, mas mahaba pa doon. But were you able to go inside Yes. and talagang nag-explore ka After around? nung coverage namin, pumasok kami doon. So yun nga, 10 halls siya. So basically, from the very start na pinoclaim yung martial law up until nagkaroon na EDSA Revolution at nanalo. Sa mga ilang oras yun? Well, 30 to 45 And minutes. nakita namin nila, Carla, dyan may mga play, ongoing play, at Yes. real actors ang ginamit. Then imagine from 8 a.m. to 12 midnight siya. Tapos Wow. tuloy-tuloy. Marami So, talaga. naghanap sila ng permanenteng lugar kung saan lalagay yung... Sana tuloy-tuloy Ayan, yung museum, Carla, may no? balita Of ka. course, Carla, may announcement tayo about the Meron museum. tayong announcement. Okay, ito. May nag-text. Oh. Okay. May Quezon City. nag-text. May nag-text. Ito. Announcement. The EDSA People Power Commission wishes to announce that due to the overwhelming number of people who registered for the Experiential Museum, it will not be able to accommodate walk-ins to the museum at Camp Aguinaldo today, February 26, 2016. The EPPC apologizes for this inconvenience and assures the public that the museum will be made available at a future time once a more permanent venue has been arranged. The EPPC wishes to thank the Filipino people for the interest in the museum and hopes that their support will extend to the future when it reopens. So maganda dito, it will reopen. So, sa Yay! akin ito May chance tayo, Carla. Yay! May mga suggestions baka dito sa Quezon Memorial Circle gagawin. No? Maganda yan. Uy, mas Kasi nga, maganda, mas malapit. we have to educate ng mga kabataan natin. Tuloy natin alalahanin ang diwan ng EDSA People Power, kahalagahan po ng freedom of speech, ito pong freedom of the press, ang labanan ang supresyon ng ating civil liberties, ang pagsusulong ng karapatang pantao, yung pong demokrasya na dapat mangibabaw, ang kapangyarihan ng taong bayan at hindi lamang sa mga hinalal nating mga leader ng bayan at tuwirin pa natin, no, ang sistema ng pamamahala
ang ganda kung pakikinggan natin kung naipasa ng anti-dynasty law, ay FOI bill. At hindi lamang yan kasi ilang araw na lang, bababa na rin sa pwesto ang mahal na Pangulo Aquino. Sa susunod na administrasyon, ganun pa rin sana ang pagdiriwang ng EDSA People Power Revolution 1 dyan sa EDSA. Tama. Alright, Alright, Jules. kaya mula sa ating Teka Moment, tuloy-tuloy pa rin po ang ating live discussions ngayong Workday Friday. Unang-una pag-usapan natin ang programang pangkabuhayan, pangkalusugan at edukasyon para sa kabataan. At gayon na rin ang estado ng mga irigasyon sa bansa sa kabila ng El Nino. Mapapanood din natin ang ASEAN TV, I Love My Culture, Joe on the Go Fridays, at ang ating paboritong segment, ang Artsy Craftsy. At syempre, maaari nyo rin kami panood via live streaming ptv.ph. Maaari nyong i-like ang aming Facebook page, facebook.com/gmorningboss. I-follow po aming Twitter account at gmorningboss. At bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV Space PH. Kaya mga boss, dyan lang kayo dahil magbabalik pa po ang Good morning, boss!